Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito naman ang paligyarong tapat, babayarong banal, Cristiano Maniakis, hindi umindot na walang pahintulot ang tampantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ang solterong tibak. Dennis Reyes, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Dennis Reyes. So, eto ngayon ang pag-uusapan natin. May lumabas sa social media na humingi ng permit ang Iglesia ni Cristo na magrarally daw sa People Power Monument sa may White Plains. So, ano ba unang-una, ang mga tanong ko, anong ipinaglalaban nila? That's one. Pangalawa, meron namang rally na November 30 ko yung trillion peso march ba yun? Kung yun lang naman ang pinaglalaban nila versus what happened no September 21, kasi mas galit ang tao ngayon eh. Remember yung mga flooding yung nangyari sa Visayas, Mindanao, no? Grabe, no? Yung bagyong Tino na kita nyo naman sa balita, talagang mga kotse nagpatong-patong. Nung una, akala ko AI eh. Totoo pala yun. Ganong kalalim ang baha para magpatong-patong ang mga sasakyan. Ngayon, galit ang tao. Talagang sa mga flood control, talagang galit na galit ang mga tao. Merong rally sa November 30. A continuation of the September 21 rally. Ang tanong, bakit hindi na lang doon sumama ang Iglesia ni Cristo kung pare-pareho lang naman pala tayo ng pinaglalaban? Hindi sila welcome doon. Bakit naman hindi? Nagbabayad naman ng buwis. Citizen naman sila regardless of religion. Tangina nila. Kasama naman sila. Mga kasabwat sila. Ano mo nasabi yung kasabwat? Sila daw, di ba? Bakit? Sino ba sinusuportahan nila? Di ba si Duterte? Sara. Oh. So, yan. Sino ba yung pinagraralihan doon? Hindi ba anti-Sara yun? Anti-Duterte yun? Anti-Duterte yun. Kasi yun ang talagang mga kurakot eh. Doon nagsimula ang corruption eh. Totoo naman. And let's face it, kaya sila nagrarally ng ganyan kasi alam nila itong ICI, itong lahat ng investigasyon, tatamaan sila. Una na tatamaan, stronghold eh. Tsaka yung asawa ni Marcoleta eh. Sila yung kasabot ng Diskaya. Diba? Pagka hinalungkat yan, tandaan mo, playground nila yung DENR nun. And daming sabit ng DENR. Hindi ko alam kung ano involvement nila ron. I did hear, no, nung panahon daw ni Pinoy, imagine mo yung Philippine Arena binigyan ng sariling exit. Mahirap yan ha. Medyo talagang you have to have a lot of pull. Kasi alam mo yung mga exits na yan, strategic yan eh. Nilalagay yan para sa mga bayan na malapit na lang o ano. Pero para maglagay ka ng arena doon, tapos bibigyan ka ng sarili mong exit, talagang doon mo maiisip na lakas. Lakas. Lang, yung mga kulto, yung Iglesia ni Manalo, yung KOJC, yung Judas is Lord. Ayan. Ayan. Kulto. Ayan. Yeah, yung mga kultong yan. Okay? Sila yan yung magrarally sa November 16. Yan yung yan yung mga anti-good governance yan. Pro Duterte. Anti-corruption rally yan eh. Pro Duterte, pro China, parang ganun ba ibig mo sabihin? Oo. Yun talaga yun. Okay? So, and talang totoo yan, yung November 16, 17, ang target yan, pabagsakin si BBM. It's all over. Inamin naman ni Harry Roque yun eh. Okay. Kailan na sinabi yun? Sa mga post niya. Sinasabi niya yun na pababagsakin nila ang gobyerno ni BBM November 16, 15, 16, 17. Na by November 30, bago na gobyerno. Sa pa kayo. Yan din na sinabi ni Kiko Barsaga. By the end of the month daw. Ano ba sinabi niya? Kasi, okay, yan yung mga pinupondohan ng China, tsaka yung mga desperado kasi sila yung mga tatamaan eh. Nauungkat na eh. Yan yung mga involved sa Pharmaly. Yan yung mga involved sa... Pero, nakakapagtaka, bakit sumasali si Barsaga? Hindi naman siya, unless meron din siya, Bayad, parang si Anjo Iliana, bayad. Si Anjo Iliana, binanatan si Tito Soto, pagkatapos napatras din pala siya. Wala namang pumapansin sa kanya. Wala nga. Wala namang pera yan. Laos. That's one. Totoo yan. Eskwelahan yan, natulfo nga eh. Walang permit. Walang permit. Diba? I mean, no, these people have credibility problems. Or akala ko sasabihin mo, ito ang common denominator nito mga taong to.
They have credibility problems. So, Akala ko sasabihin mo, these are the people with nothing left to lose. They've already lost everything. Oo. And then nobody believes them. True yan. Diba? So, nobody really cares about them. So, katulad yan, yung kay Anjo Iliana, banatan niyo si Tito Soto o humingi ng ceasefire, nobody cares. Nobody cares, oo. Nobody cares, nobody listens. Bakit sa tingin mo kaya mong banatan si Tito Sen? Kahit ano sabihin mo, kahit na totoo ang sabihin mo, nobody cares. Kasi maganda kredibilidad ni Tito Sen kahit anong sabihin mo rin. Ayos People still like him Ako, I voted for him. I have to admit that. Hindi ako kahit totoo ang kahit na totoo ang mga sinasabi ni Anjo Iliana, the mere fact na he has credibility problems, nobody cares about it. Totoo yan. That's actually true. Okay. And it's the same thing. Katulad ditong tatlong kulto na to. It's the same thing. Sila lang naman yan Ako lang, ang nagre-react lang ako dyan dahil yung ang EDSA revolution has always been a Catholic revolution. It is. It's always been ours. Hindi sila sumama. Kailan ba sumama si EDSA yung iglesia? Never. Yung JIL, kailan sumama yan? Never. Yung kayo JC. Ay, putang ina nyo, ba't kayo dyan sa lugar namin? Maghanap kayo ng lugar na sagrado sa inyo. Kaya nga may simbahan kami dyan Kaya nga meron kaming people power shrine dyan Ano yan sa mga Katoliko yan People power monument yan That's a Catholic thing. Sa amin, bastusan lang yon. Tangina nyo, hindi gusto nyo ba doon kami sa harap ng Disneyland mag-rally? Sa Commonwealth? Diba? Bastusan din yun. Diba? I mean, yun ang that's the thing about I thought pasensya na sa mga kapatid na iglesia. Alam ko marami sa inyo hindi niyo gusto yung nangyayari. At marami kong nakausap na marami nananahimik na lang, naglalaylo. Hindi nila gusto yung nangyayari na hinahatak ni Marcoleta ang simbahan nila kung saan-saan. Totoo yan. Na parang malambot ang nguso ng hari ngayon. Sumusunod lang si Ka Eduardo kung saan-saan. Okay? Na dumidin kayo sa politika ngayon. Tandaan nyo, may kapalit yan. Oo. Walang libre sa panahon na to. May kapalit yan. Baka may bayad yan. Hindi kayang bayaran yan. Pagbabayaran yan. One way or another. Kung one way or the other, babayaran mo yan. Oo. Pag tiningil kayo, tandaan nyo, you're still a cultural minority. Yeah, 2 million. Kahit saan nating angulo tignan. 2 million. And that's the problem. At lumalaki na ang sunog. Marami nang nagre-react na nagsasabing kailan pa tayo magre-react sa mga iglesia ni Cristo. Isipin nyo yung binubuhay nyo xenophobia, yung galit sa inyo. Yung November 30 yan, galit na galit yan. Yun lang nangyayari ngayon sa Cebu. Ngayon lang, sumasabog ang dibdib ng tao doon sa galit Mga hindi naman binabahad, binaha Baka mataranta sila, baka yung panahon kung kailan kailangan nila ng areglo. Wala nang magpapa-areglo sa kanila. Tangina lahat ng mga pwedeng damputin sa kanila, pagdadadamputin na. Diba? Kasi inabuso nila Diba? Baka putang pagka dumating yung panahon merong yung kulungan. Tangina yung mga gusto nilang dating nakukuha nila sa pakiusapan, hindi na makukuha ngayon kasi sa galit ng tao. Tutuluyan yung mga yun. Posible. At that point, kasalanan nyo yan. Masyado kayong matayog. Tumawag kayo ng galit ng tao. Parang si Anjo Iliana. O ngayon, tangina, nung umaani siya nakita niyo yung galit ng tao. Galit ng tao. Ngayon, hihirit ng ceasefire. Ceasefire. Inatake mo to hingi ka ceasefire tapos sabi niya was only bluffing daw. Gago, puta. Yung mga pinagsasabi niya, puta. Sinabi niya, may kabit since 2013 at siya umareglo ng kabit. Ano ibig sabihin nun?
Ang subtext nun is, nabuntis ni Tito Sen yung babae. Oo, kasi inareglo. At naghahabol yung babae at siya yung umareglo. Mm-hmm. Di ba? Yung Parang subtext nun. Para aregluhin mo yung babae. Oo. Patahimikin mo. Totoo yan. Di ba? Puta, yung mga ganyang bagay, you better be able to back it up. Yeah. True. That's true. Wala eh. Palagi ko, bakit pala si Anjo Iliana siguro medyo walang-wala na, no? Walang-wala. Gipit. Gipit na gipit. Sa akin kasi, okay, it's showbiz yan eh. Oo. Alam mo, ang dami naman niya kinitang pera. He has so many movies. Bakit ganyan? Pero nga ako sa akin, it's the breaks of the game. Showbiz yan eh. Tangina, pagka nalaos ka, wala kang pwedeng sisihin. Tangina, ano? Bibit-biting ka ng show? Bibit-biting ka ng produksyon? He left, tapos he went back, then nagka-pandemic, he left again. Then, ayaw mo ano nangyari sa kanya. Para ba sinisisi niya yung paghihirap niya sa ibang tao? That's the way I see it eh. Oh. Na, ganun yan. Wala na akong gig. Kayo, sindikato kayo. Para siya naiinggit na, hanggang ngayon, ng Itbulaga kumikita. They must be doing something. They must be doing something right. And he must be doing something wrong. Ang Itbulaga, kahit na anong sabihin mong marami kaya you're part of it, Itbulaga at its very core, it's still Tito Vic and Joey. Yeah. Oo. Kaya nga hindi na natalo ng halos-sus yan eh. Kahit anong pinagtapat nila eh. Everybody dyan is expendable. Except for the three. Diba? You were treated as family, pero at the end of the day, pagka nagkaroon ng layoff, tangina 3 tao lang ang hindi matatanggal dyan. Well, originally, 5 ang hindi Bakit matatanggal. 5? Bakit 5? Tito, Vic, Joey, Bert De Leon, tsaka si Bert De Leon, director nila. Tabuena. Tabuena? Tama ba? Sino yung producer niya? Tabiera. Tubiera. O tapos umalis si Tabiera. Si Bert De Leon namatay. O di 3 na lang. Di ba? May chismis pa nga that they fired Bert De Leon daw. I don't know if it's true. I don't think so. I don't know if they fired him or not. If they wouldn't do that. And at the end of the day, yung kasalanan mo yan. Puta, you have to take diba? You have to take responsibility for your own actions, your own luck. For your own shit. Oh, totoo diba, naman. Nanitig ng ibang tao, tapos ngayon na-atras pala siya. Oo. O di ano yung Victor Binon? Binayaran. Para sirain si Soto. Sa politika, may senaryo yan. Puta kung saan tumatakbo yan eh. Oo nga. Inabayad siya para tumakbo. Teka muna, di ba tiga Las Piñas yan? O Paranaque ba yan? Tapos nakita ko tumakbo sa Calamba. Di ba siya tiga ron? Tumakbo sa Quezon City. Tumakbo sa Calamba. Tumakbo sa Camarines Sur. Paano siya naging residente ng lahat lang yun? Overtime? Bumibili siya ng bahay doon, tapos paparehistro siya after 1 year, tatakbo, gano'n? Hindi siya bibilang bahay, renta lang, doon paparehistro, tatakbo, gano'n lang. Para may makalabang sikat yung kalaban nila, yung gano'n. Just goodbye. So ano siya? Professional nuisance candidate? Hindi, nananalo naman. Nanalo ba? Kailan siya nanalo? Hindi ba siya nanalo ngayon? Actually, naging vice mayor ng Paranaque yan. Oo nga, pero ngayon wala siya, di ba? Ngayon na lang, kailan na? Laos na eh. Laos na. Kasama pala siya dahil sa sugod bahay ng Itbulaga. Wala na, laos na. Laos na. Going back to yan eh. Pareho yan ang mga ng mga kulto. Oo nga, yung mga kulto. Yung nag-iingay ngayon. Yung bang Judas is Lord, marami bang member yun? Gumagawa lang ng dahilan. Marami bang member yun? Ha? Yung Judas is Lord, marami bang member yun? Marami rin. Pero hindi sila milyon katulad ng iglesia.
no? Maraming tanga eh. Oo nga eh. There's always one born every minute, sabi nga nila eh. Oh, walang shortage nun, that's for sure. Di ba? Tangina, meron pa kayo nalalaman na Holy Spirit breakthrough, ha? Oo nga, ano yun? Paghuhulihin. Huhulihin yan. Pero, teka muna, ang sabi ni Manipalsis, kamo umatras na sila sa permit, tutuloy ba nila? Hindi. Ay, sabi ni Francis, ni Jesus Palsis, inatras na daw yung application eh. Which means, hindi na sila magrarally doon. Yung INC, hindi na. So, sino na lang natira? Kay OJC? Or posibleng baka mag-rally pa rin sila. Pwede ba sila mag-rally? Wala silang permit. Edi, kung ipipilit nila eh. Edi, bakit? Ang EDSA ba may permit? Sabihin mo, bakit? Ang mga rally ng Katoliko ron, pagka tayo nag-EDSA, may mga permit ba yun? Di ba meron yun? Lahat ng revolusyon doon, walang permit yun. Kasi binabantayan ng pulis eh. Gumagapang ang pulis pag nandyan na rally eh. Sa bagay may nangyari na, like in EDSA 2, if you remember, bigla na lang nag-converge yung tao doon sa galit kay ERAP noong panahon na yun. Yes. Walang permit yun. Spontaneous yun, bigla na lang nangyari yun eh. I remember, That's why walang permit yan. Bigla na lang nagdatingan yung tao all at the same time. Walang nagpatawag. Wala nagpatawag. Meron, mga minsan yung ibang yung sa mga sermon sa simbahan, nagsasabi ng galit pero walang sinasabing pecha. Pumunta kayo, Walang, di ba? Wala, nagpunta na lang ang tao talaga. Actually, yung unang-una, yung kay Cardinal Sin, ando na, may revolusyon na nung sinabi niyang pumunta kayo ng EDSA. Oo, nangyari na. Totoo yan, I remember that. Well, walang yung premeditated, ganitong petsa. Pupunta tayo lahat, May pa-soft drinks, may pa-t-shirt. Tayo. Well, yun ang talagang guided by the Holy Spirit. Tangina, isipin mo, milyon tao, bigla na lang, putang ina, nagsabay-sabay kayo. Anong humatak siya para magpunta ron? Wala naman tumatawag. Wala nga. Di ba? Hindi ka tulad nga ng putang ina nyo. Religious org pa kayo tapos nag-i-schedule kayo. Tinangina nyo. Kumuha pa ng permit. Walang permit. Tingin-tingin lang po kakaintindihan na kayo. Anyway. Tinawag na kayo sabay-sabay ng Diyos. Ng Holy Spirit. Wala na. Nagkagulatan na lang. Nandun na. That has happened twice, I think. EDSA 1 tsaka EDSA 2. I remember that. Tsangina, hindi kaya ng demonyo yung tawag ng Espiritu Santo. Kaya po kinangin nyo, kailangan ni-schedule kayo. hindi matawag ng demonyo lahat eh. Alam mo, mga riding in tandem na lang tayo yan. Well, sige lang din. Ayun, okay na. So medyo this is our new shortened commentary on the podcast para mas manamnam ninyo yung usap-usapan. Para hindi masyado lumilipad sa iba yung usapan. Mga related naman eh. So, maraming salamat po sa panonood. Ako po si RP Lazaro. Maraming salamat. Ito ang Solterong Tibak. Kadeng Reyes, Papalam, Mabalos. Thank you.